dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mga kapuso, lumilinaw na kung bakit sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado ng magkaputukan. Yan, mga kababayan ha. Ito yung sinasabi. Kontra sa sinasabi ni General Mau. Sa sinasabi ni NBI Director Director Melvin Matibag. Ito ha. Pakinggan ho ninyo to. Ito maliwanag. Ayan na. Mga kapuso, lumilinaw na kung bakit sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado ng magkaputukan. Walang tao na NBI sa loob ng Senado. Okay, tuloy. Pakinggan natin. Sa mga oras na iyon, nasa GSIS... Mga kapuso, lumilinaw na kung bakit sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado ng magkaputukan. Sa mga oras na iyon, nasa GSIS office pa sila, nakadikit ng Senado. May video po tayo ng mga nagaganap sa pwesto nila. Ang kanilang punto de vista, tinutukan ni John Consulta. John! Emil, nasa GSS compound ang mga ahente ng NBI isang oras bago naganap ang palitan ng putok. Magkahati kasi, Emil, no, sa isang gusali ang tanggapan ng Senado at ang GSIS. Ayon, Emil, sa NBI ay pag-secure sa GSIS at hindi pag-aasol sa Senado ang pakay ng kanilang mga ahente. Kita nyo? Ayan o. Ayan na. Eto mga kababayan, lakihan natin. Tanggalin muna natin itong yan. Mga kababayan, lakihan ko para kitang-kita nyo Ayan na. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa GSIS compound pasado alas 7 kagabi. Kanya-kanyang cover ang mga taga-NBI para di tamaan ng bala na bumabagsak malapit daw sa kanilang pwesto. Kita nyo? Ibig sabihin mga kababayan, sabi, kanya-kanya hong cover ang mga taga-NBI kasi nga pinapaputukan sila. Parang wala namang usap no? Wala namang sinabing dito, no? Walang nangyari na nag-usap. Diba? Parang wala naman Hindi naman nag-usap na, sino kayo? NBI po, sir! Walang ganong usap-usap. Basta na lang may putukan kagad. Pinuputukan na sila ng pinaputukan. Sinungaling talaga yung na yun no? Nagsasabi na nag-usap pa. Tuloy. Ayan mo? Sa aming vantage point sa may gate 1 ng GSIS, biglang nag-react ang nakaposting NBI agents. Iiwan niya, boss? Iiwan yung van? Yan na, kita nyo mga kababayan? Si John Consulta, hindi rin alam po anong gagawin, ano? Yan. Hello. Sandali lang, ma'am. Sumisecure lang kami. Nagkakaputukan. Nung una, di patukoy kung sino ang nagpapaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Kita nyo, nakapwesto ang shooter sa Senado, mga kababayan. Ganti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali. Sa mahigit isang oras na tensyon at putok ng baril, ang lahat ng NBI agents nasa GSIS compound lamang. Pero matapos ang palitan ng putok, sinabi ng isang ahente na pinutukan sila ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Kita nyo? Ayun pala pinutukan, sir? Ayun pinutukan mismo? Oo, yung Aplaska mismo.
Diba? Inaresto rin ng mga tauhan ng OSA ang isang driver ng NBI. Nagpadala na ng abogado ang NBI para maasikaso ang reklamong isasampa laban sa kanya. Katunayan, no? kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS. Di ba? Emilio, ilang minuto pala nakakaraan ng ating mamataan ang ilang mga investigador ng NBI na nagkasagawa ng crime scene investigation dito nga sa may bahagi ng Gate 1 ng Yan na mga kababayan. Nako. Gusto nyo bang painitin ko yung ulo nyo? Lalo natin painitin ang ulo nyo, mga kababayan. Na yan, maliwanag na ho, no? Nagaling talaga sa Senado, sa Senate building ang mga nagpaputok. Hindi po mga NBI ang nagpaputok. Pinaputukan ho yung mga taga-NBI na naka-uniforme pa. May NBI yung uniforme. Ang tanong, bakit mo papuputukan? Yung NBI, kalaban ba ang NBI na ngayon? Kalaban na ba ng security? Kasi yung mga yung sergeant at arms itinuturing na security ng Senado yung mga yan eh. Itong mga security guard, sabihin na natin. Mga security guard ng Senado yung mga yan. Kalaban nyo na ba ang NBI? Kailan pa nangyari na naging kalaban ang NBI? Pakipaliwanag nga, General Mao. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo, mga kababayan, ha? Nako. Mga kababayan, eto, lumalabas ang mastermind na. Oo, ha? Ang mastermind na, mga kababayan, dito po daw sa nangyayari na kaguluhan, diyan po sa Senado, ay may itinuturo na mastermind. Pero bago natin umpisa nito, mga kababayan, pwede ba? Mag-like muna kayo. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, paalala lang. Sa mga hindi pa nagla-like, share, and subscribe, ay tiyang, pakiga. Ito na, delikado ito. Ito ho, mga kababayan, ang alin? Ang tinuturo daw na mastermind, diyan po siya nangyari na kaguluhan sa Senado ay ang pamilya ni Duterte. Grabe talaga, no? Lahat gagawin ng pamilya ni Duterte, maabsuelto lang si Sara. Ayop na yan, Ito na, pasok! Posible raw na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y stage shooting sa Senado. Yan. So ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ha? Ano masasabi nyo dyan? Ayan, no? Ang mga Duterte daw ho, mga kababayan, ang nasa likod ng nangyaring kaguluhan dyan po sa Senado. Paano ngayon ito, mga kababayan? Paano? Eto na, mga kababayan, ha? Eto na. Pakinggan natin, Posible raw na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y stage shooting sa Senado. Ayon sa ilang kongresista, anila maaaring may kinalaman daw ito sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi pang Best Picture Award para sa isang mambabatas ang nangyaring barilan kagabi sa Senado. Paniwala ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, political drama lang ito. Yun ang primary concern nila. Definitely, whether they will deny or admit that, yun yung primary concern kagabi. Kaya nagkagulo At na-serve naman yung purpose. Kung talagang nawala na siya or nakatakas na siya, yun na yun. Nagkaroon pa ng putukan na wala naman. Tingin ko tingin ko, parang drama lang din yung putukan na yun para lang ma-divert yung attention natin lahat. Posibleng nakikita niyo yan? Mga pulis, mga naka-full battle gear. Akala natin, mga kababayan, di ba padala yan ng kasundaluhan at mga kapulisan? Pero mga kababayan, hindi ho. Ito palang mga ito ay mga security
ng Senado. Sila po ay nakatalaga dyan talaga para bigyan ng seguridad ang Senado. Pero ang problema, yung kapwa nila na nasa serbisyo, yun yung kanilang kinakalaban. Grabe ang puting na yun. Oh. Duterte rin anya nasa likod nito. Hindi malayo dahil Ano sabi? To, hindi natin lahat. posibleng Duterte rin anya nasa likod nito. Oh, kita nyo? Posible daw lahat mga kababayan nito ay ang nasa likod ay mga Duterte pa rin. Duterte pa rin mga kababayan para lituhin tayo, para guluhin tayo, ma-divert ang issue, para ho naman mga kababayan, wala tayo sa focus sa impeachment ni Sara Duterte baliw. Kaya mga kababayan, kailangan lagi tayo doon sa impeachment ni Sara baliw na nando doon sa dahig ngayon na hindi naman tayo inuunawa, hindi tayo pinakikinggan. Bagkos mga kababayan, para ba tayong iniwan na parang pinarausan? Matapos mga kababayan, pagparausan tayong lahat ni Sara Duterte, bigla-bigla na lang tayong iniwan na parang basahan. Sinip-sip lahat mga kababayan ni Sara Duterte sa sambayanang Pilipino. Pagkatapos nun, iniwan na lang tayo noong pinagsawaan tayo. Lahat mga kababayan, sinimsim yung mga bango natin. Dinilaan lahat ang buong mga katawan natin. Tapos nung naubos na, nagsawa na. Siguro sulit na. Ayun mga kababayan, lumayas, nagpunta ng dahig habang tayo nagkakagulo din Napakawalang ya talaga ni Sara Duterte. Walang ya talaga itong mga Duterte. Grabe. Hindi malayo dahil karamihan doon sa nasa majority talagang mga alay nila di ba? At ako tingin ko, bakit lalabas si Senator Bato knowing na nakapagtago na siya ng 5 buwan di ba? So sino yung nag-convince sa kanya? I don't believe na si Senator Alan Cayetano lang nag-convince sa kanya. Hindi lang yan, hindi lang si Cayetano, sir. Oo. Congressman, Hindi yung mga Dutertes para siya lumabas, para makuha din sa kanya. I don't think Senator Bato, knowing na nakapagtago ng mga alay nila di ba? At ako tingin ko, bakit lalabas si Senator Bato, knowing na nakapagtago na siya ng 5 buwan di ba? So sino yung nag-convince sa kanya? I don't believe na si Senator Alan Cayetano lang nag-convince sa kanya. Correct. It can be yung mga Dutertes para siya lumabas, para makuha nila yung majority. Sa panayam sa memo with Corina Sanchez, sinabi rin ng isa sa mga House Prosecutor na tila orchestrated ang nangyaring pamamaril sa Senado. It's alarming and disturbing na may ganong kadaming putukan at hanggang ngayon wala tayong maituro kung sino ang nagsimula sa putukan. Pero talagang nakakabahala ito na sa ganong sitwasyon, it would compromise the Senate as an institution, na kompromiso ang buhay ng mga empleyado at ng mga senador. Kinompromiso talaga yung mga buhay ng mga tao doon sa Senate building. Mga kababayan, kung sino pa yung mga promotor, sila pa yung pa-victim. Yun ang masakit. Kung sino pa ang promotor, sila pa yung pa-victim. At, hindi mo maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang nasa likod nito. It's unacceptable, no? At dapat talaga managot kung sino man ang nag-orchestrate. Dapat talaga. Siyempre. Dapat managot talaga kung sino nag-orchestra niyan, di ba? Totoo yun. Tayo panig doon Panagutin kung sino man ho yung utak niyan. Dapat yan binibitay, mga kababayan Bakit pinahiya ho tayo sa buong mundo. Pinag-uusapan tayo ng buong mundo ngayon na ganito daw kagulo sa Pilipinas. Tignan nyo, domino effect. Pati ho yung mga turista, mga kababayan, di ba? Pati ho yung mga turista naapektuhan, nabawasan. Kita nyo ho, ekonomiya natin ang tinatamaan. Pero, siyempre, yung mga putang inang mga senador na mga pasimuno niyan, kung sino man ang utak niyan, wala naman na yung hindi naman sila maapektuhan Bakit? Mayayaman na yung mga putang inang yan. Maraming mga pera yan, hindi maghihirap yan. Tayong mga nasa laylayan. Tayo yung tinatamaan
tayo yung kawawa. Tayo yung bibili ng mahal na bigas, mahal na pagkain, mahal na inumin, lahat mahal. Mahal na kuryente, di ba? Eh yung mga yan, hindi ho iniinda yung pong mga gastusin na yan. Eh bakit? Eh putang ina, ang dami nang ninakaw eh. Marami na silang ninakaw mga kababayan, kahit magmahal pa ng 10 beses na doble ang bilihin, hindi nila iindahin yan dahil ang pera nilang ninakaw sobra-sobra sa 10 henerasyon ng kanilang pamilya. Nakuha nyo? Nakapagnakaw na ho sila ng sobra-sobra pa para sa 10 henerasyon ng kanilang pamilya. Grabe, no? Matindi. Iba naman ang paniniwala ni Cavite Congress Miao Kiko Barsaga. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, nagpupuksaan na raw sa Senado para lang maibalik si Senator Tito Soto bilang Senate President. Bobo to, bobo mga kababayan. Ewan ko bakit eto kinukuhanan pa ng opinion. Kung ako mga kababayan, hindi ko na kukuhanan ng opinion ito. Bobo ito eh. Ito yung kongresista, may saltik ano? May tama ang ulo. Dapat di nyo na kinukuhanan ng opinion niya dahil nakakagulo lang eh. Yung bang wala hong karapatan, katulad nito, katulad nung taga Cagayan, taga Isabela, yung maitim na malaki ang butas ng ilong na abogado. Yung mga yun mga kababayan, hindi na dapat kinukuhanan ng opinion. Yan, sila Libiste, si Marcoletang Peluca. Yung mga ganun mga kababayan, hindi na dapat kinukuhanan ng opinion kasi nakakagulo lang eh. O, di ba? Kasi yung mga opinion nila, pangbobo talaga eh. Kita nyo naman yung anak ni Marcoletang Panot din, ilang beses yung napapahiya na ho sa Kongreso eh. Pero parang baliwala lang eto lalo, nakulong na nga ito mga kababayan eh. Na na siya eh. Na suspende na ng ilang beses. Pero nandiyan pa rin. Para sa akin mga kababayan, yung mga ganyan, dapat hindi na ho binibigyan ng panahon. Dapat hindi na kinukuhanan ng opinion. Nakakagulo lang. So ngayon, ang tanong dito mga kababayan, paano ngayon ito? Ang sinasabi mga kababayan ang nasa likod daw po talaga ng kaguluhan, ito hong nangyari, mga kababayan, Duterte na naman. Ano pa nga ba? Halatang-halata naman. Di ba? Halatang-halata naman sa mga hindi naniniwala, nagawa-gawa lang ng kampo na naman ng kulto ni Duterte ito, Leonora Brown, may pets habis, bobo na lang kayo. Tama, mga kababayan? Bobo na lang yung mga yan. So muli, mga kababayan, paano? Inabot na tayo ng oras. Try natin na i-follow up. Etong mga nangyayari. Marami pa sana akong tatalakayin dahil etong interview sa Malacanang. Gusto kong ito ating talakayin. Wala na ho tayong oras. Mamaya na lang. So muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po. Oo. At syempre mga kababayan ko, manatili po tayo na maging alerto. Manatili po tayo na mapag-matsyag. Kasi mga kababayan, nagdedelikado. Na late. Sa mga late po dyan, sa mga hindi nakapanood ng buong live natin, replay nyo na lang ito. Replay nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.